Magandang umaga sa iyo, Senator Sherwin Gatchalian. Hi, sir. Good morning, Alvin. Good morning Magandang umaga po. sa ating mga televiewers. Opo, hingi muna kami ng reaksyon kasi sabi po ng kabaro ninyong si Senator Robin Padilla, yung nangyayari daw sa Middle East, baka pwede namang makonsider na force majeure. Naalala kita kagad nung nag-walk out kayo, binanggit mo yung force majeure na yan eh. Force majeure ba ang war sa Middle East? Actually, pagbabasahin natin mabuti yung Section 41, meron ditong nakasulat na pwede naman mag-teleconference basta may force majeure, number one. Number two, yung force majeure ay i-determine, ibig sabihin, majority of the senators ang magsasabi na may force majeure. At pangatlo, yung force majeure na yan ay hindi pwedeng makapasok ang mga senador. O ang Senate ay hindi pwedeng mag-function. So napakahigpit, hindi lang ordinary force majeure, kundi number one, dapat i-determine yan ng mga senador, majority of the senators. At number two, hindi makapasok ang Senado sa kanilang trabaho. So napakahigpit na force majeure dahil itong Section 41, ang iniisip nitong Section 41, kung talagang merong napakalaking disaster tulad ng pandemic, no, na hindi tayo makapasok, na may mga kasamahan tayo na senador na hindi makalabas ng bahay, then diyan papasok itong Section 41 at papayagan mag-teleconference. So, mali po ang pag-iisip na ang gyera sa Middle East o yung El Nino ay may tuturing na force majeure na pwedeng teleconferencing na lang muna ang sesyon o kung ano mga aktibidad sa Senado. Kahit na may El Nino, pwede pa naman kami pumasok eh. Kahit na may gera sa Iran, which is ang layo-layo nga, pwede pa rin kami makapasok. So, hindi porket merong nangyayari sa buong mundo o may nangyayari sa ating bansa, kaagad teleconference. Ang sinasabi ng rules, kung may mangyayari man na hindi natin kontrolado at sabi ng mayorya, na ito ay isang force majeure at may isa pa, hindi kami makakapasok, tsaka lang papasok yung teleconference. Ayun. So malinaw po yan. Ano po? Malinaw yan. Nasa rules na yan. At Alvin, ito nga, bigyan ko nga ng konting historical background. Sige po. Dati kasi, mahigpit na dapat physical. No? Kahit anong mangyari, kahit magkagera, kahit na magka-pandemic, kahit na magka-earthquake, dapat ay pumasok at physically magkaroon ng session. Pero nung nangyari yung pandemya, nakita natin na marami tayong mga kasamahan na hindi makalabas ng bahay dahil may comorbidity. Hindi tayo makalabas ng bahay dahil lockdown. So doon pumasok na, inamenda ng Senado yung kanilang rules to allow teleconference. Pero in very limited conditions. Hindi lang basta-basta ay pwede mag-teleconference. So as a general rule, physical pa rin ang aming mga meeting. Pero kung talagang hindi makaka-convene ang Senado dahil nga may mga bagay na hindi natin kontrolado tulad ng pandemya, dito lang papasok yung teleconference. Okay. Ngayon po, Senator, nababahala po ang mga prosecutors sa impeachment, pati na rin po siguro ang general public sa magiging epekto nitong bangayan ninyo sa Senado sa impeachment proceedings naman. Paano po ba yan? Makaka-apekto ba ang impasse dyan sa Senado sa impeachment proceedings? Hindi naman, Alvin, dahil unang-una ang impeachment proceedings, meron naman yung proseso. No? For example, yung pre-trial conference na gagawin. So itong pre-trial conference, nakalatag na lahat. No? Yung gaano kahaba ang impeachment process, gaano ilan araw ang kailangan, anong ebidensya, sino mga testigo ang i-present. No? So nakalatag na yan. Ang ayaw kasi ng lahat, no? Including ang publiko, yung may mga sorpresa. So sa pre-trial conference, i-identify na yung mga ebidensya at testigo para walang surprises, walang biglaan. Unang-una yan. Pangalawa, pagdating naman sa conference itself, kung hindi naman magkaka-agree, no, yung majority, minority, pwede namang magbotohan. At of course, majority wins kung ganun mangyayari. Pero bago nagkakaroon ng botohan, magkakaroon yan ng caucus. Pag-uusapan muna yan at pipilitin ng impeachment court na magka-agree kung ano yung ba yung dapat
yun yung mga dapat pag-usapan. Dapat magsumang-ayon kami lahat through a caucus. Kung hindi talaga magsasang-ayon through a caucus, then magbobotohan in open public. So ibig mo sabihin, walang dapat ipag-alala ang taong bayan, pati na rin yung prosecutors, dahil sisikapin nyo na walang magiging epekto ito sa paparating na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Tama. Ako, ang pananaw ko dyan at nakikita ko na pag-uusapan niya ng mga senador na paano maging maayos at smooth yung takbo. At yun na nga, through a caucus, pag-uusapan doon. Kung talagang hindi pag-uusapan, then pwedeng pagbotohan yan. At doon naman malalaman ng publiko kasi explain rin namin yung aming mga boto kung bakit ganun yung aming boto. But ganyan talagang ating proseso eh. Ang importante, natuloy yung proseso. No? Yun ang pinakamahalaga. Pero ang proseso natin naman allows for debate, allows voting, at importante lang naman dito, hindi na-delay yung proseso. Opo. Ngayon, ano po ang expectations ninyo sa Lunes? Kasi magkikita na naman ulit po kayo ng mga kapwa nyo senador sa Lunes. Are we expecting na ang nangyari noong nakaraang, what was that? Miyerkules ay maulit na naman pagdating ng Lunes? I hope hindi na, no, Alvin, dahil nga ang importante sa akin, bumalik na tayo sa ating trabaho at mapag-usapan na natin yung mga mahalagang panukalang batas, matuloy yung mga inquiry natin tulad itong red and yellow alerts. Nag-file nga ako ng resolution para maimbestigahan itong red and yellow alerts dahil nga nakakagulat, biglang ang lalaki ng mga plantang nawawala ng kuryente. At dapat yung ganito ang mga pinag-uusapan natin para malaman natin yung ano ba yung katotohanan. Pero ganun pa man, kung meron pang mga move to amend the rules at allow teleconference on a personal basis, ang stance ng minority, hindi kami papayag dyan dahil meron na namang Section 41 na allows teleconference kung mayroong force majeure. So, posible na mag-walk out ulit kayo pag pinilit ng mayorya yon? I hope pag-usapan. No? I hope pag-usapan na lang at maghanap na lang ng compromise o pag-usapan na lang to. Ganun naman nangyayari in the past. Kung talagang hindi nagkakasundo sa isang bagay, pinag-uusapan muna kaysa ipipilit. No? At kung makikita naman natin in the past, kung may ako in my experience, napakadaming bagay na sensitibo na napag-uusapan. So, tingin ko pag-uusapan naman yan. Pero kung ipipilit po nila, ang sabi ng inyong kasamahan, si Senator Ping, or was it Senator Tito Soto? Former Senate President Tito Soto, pwedeng dumulog kayo sa Korte Suprema, sir? Possible yan kasi may violation of the rules. No? Ang aming position rin ay may violation of the rules. Dapat may committee report yan. Kung may violation of the rules, then pwedeng iakyat yan sa Supreme Court. Pero kung halimbawa sundin nila yung proseso, bubuin nila yung committee and rules, i-discuss doon, bibigyan ng isang, kung magdadaan sila sa gusto ninyong proseso, papayag ba kayo o hindi pa rin? Hindi talaga kayo papayag na maamyendahan yung rules na yan? Actually, dalawang bagay kasi, unang-una, yung pagsunod sa proseso, yun ang pinakamahalaga. No? Kaya nga tayo meron tinatawag na rules para sundan natin yung proseso. At pangalawa yung konsepto. Dapat talagang walang kaduda-duda na dapat sundan ang proseso dahil yan ay nakasaad sa rules. Pag nasundan yung proseso, doon na natin pagdidebatihan itong konsepto. No? At dapat marinig rin ng taong bayan, bakit ba ina-amend itong Section 41? So, unang tanong is, ang unang proseso, sundan yung proseso. At pangalawa, itong konsepto pagdebatihan. Ayan. Anong masasabi mo doon sa sinabi ni Senator Ping na mukhang mananaig ang minority kapag nakulong ang ilang miyembro ng majority? Unang-una, meron ng mga plunder cases. Ano po? So pag nakulong yung isa or dalawa sa kanila, mas mangingibabaw na raw yung minority. Kung mga peculiar yung situation, yung Senate President will come from them, pero lahat ng galawan doon, mukhang mananalo ang minority dahil mas marami na ngayon ang minority, hindi nga lang aabot ng 13. Alvin, tama ka. Very peculiar ang situation natin ngayon dahil maraming nasangkot dito sa flood control issue at sa ICC issue. Very peculiar talaga. Kakaiba itong situation natin. I don't think in our history nagkaroon ng ganitong situation. So, at the end of the day, it's a numbers game. Kung sino mas maraming bilang, kung sinong pangkat ang pinakamaraming bilang,
yun ang mananaig. No? So, ganun lang yun. Kung may lumipat sa amin, mabawasan sa kabila, kung dumami yung amin numero, then meron na mas lalaki ang ating boses. Pero may nakikita po ba kayong pagbabago sa liderato sa Senado because of what's happening? Kasi kung ako din Senate President, parang hindi maganda na sa tenure ko na ang gulo-gulo. Parang wala kang control, wala kang hold sa Senado dahil puro chaos, puro kaguluhan, puro away, puro kaguluhan sa ilalim ng yung pamumuno. Hindi maganda 'yun? Na parang walang peace under your leadership. Kahit mo pa sabihin, hindi, walang pakialam si Senator Cayetano. Hindi po nagre-reflect sa kanyang leadership na magulo. Do you foresee a change in leadership soon in the Senate? Well, Alvin, ang gusto natin ay, sabi ko nga, bumalik na sa trabaho. Ako, kilala nyo naman ako in the past. Pag ni-interview nyo ako, puro trabaho lang pinag-uusapan natin. At yung mga ganitong hindi pagkakaintindihan o different, iba yung aming mga pananaw, pag-usapan na lang. Yun ang aking nakikita dyan. Dahil in the past, ganun naman talaga pinag-uusapan muna para pagdating sa floor ay meron ng mutual understanding. Sorry sir, ipipilit ko. Hindi mo sinagot yung tanong . So do you see a change in leadership soon? Alvin, ang sabi ko nga, trabaho na muna tayo, pag-usapan natin yung ating differences. Ayaw Doris. Si Doris po kasi pinipilit akong tanungin ka, Senator . Kasi ito po ang tanong ko. Ano nga? Hindi, syempre kailangan natin itanong pa. Naman. Diba, kung nakikinikinita ba ni Senator Gatchalian na magkakaroon ng change in leadership very, very soon dyan sa Senado. Senator. Marami na nga mga nanghuhula, di ba? Senator. Yes, Alvin. Sabi ko nga pag-usapan para maayos yung takbo on Monday. Thank you. Wag natin Thank you, pilitin. sir. Paano mabait naman sa atin ito. Pinagbibigyan naman, kahit pagkaaga-aga, pinagbibigyan naman tayo, di ba? Correct. Thank you, Senator. Maraming Thank you, salamat. Alvin, Happy Doris. weekend. Maraming salamat. Salamat po. Salamat. Ingat kayo. Senator, natawa siya, partner. Senator Pero Sherwin ano ba talaga? Humirit pa. Hindi, sabi ko nga, ako si